Nagpisan sa apartment sina Elena at Marius. Sino ang maniniwalang sila'y simpleng magkaibigan lang? Nasumpungan ni Elena ang sarili sa nakakaasiwang sitwasyon nang pakitaan siya ng kagaspangan ni Tim, uncle ni Marius. May isa pang eksena na tinangkang bilhin ni Tim ng 3 milyon ang relasyon nila ni Marius. Dahil sa inis, nilabanan niya ng tikisan si Tim, tikisan na mauuwi pala sa pag-ibig. Marius, tawag ni Elena. Ikaw na ba yan? Tamang-tama ang dating mo. Nakahain na ako. Hindi siya nagdako ng tingin sa bandang salas nang tawagin niya ang pangalan ni Marius. Nakatuon ang pansin niya sa paghahain. Araw ng linggo, kaya nagluto siya ng espesyal. Maaga pa lang nang magsimula siyang maghanda ng hapunan upang ari ay tamang-tama sa pagdating ng binata. Nagpaalam sa kanya kanina si Marius. Pupunta raw ito sa bahay ng isang kaibigan. Habang inilalagay ng pataob ang mga plato sa ibabaw ng mesay, narinig niyang may nagbukas ng pinto na nasundan ng mararahang mga yabag. Marius, tawag uli niya. Sa pagkakataong ito'y nagtaas siya ng mukha, tumingin sa gawin ng sala. Bahagya pa nga siyang nakangiti pagkat alam niyang matutuwa si Marius pag nakita nito ang nakahing hilabos na hipon at nilagang baka. Walang sumagot sa tawag siya. Napailing ang dalaga, kasabay ang bahagyang pangunot ng noo. Kabisado na kasi niya si Marius. Alam niyang gugulatin na naman siya nito. Tuwang-tuwa ito na ginugulat siya. Patiyad na lumakad si Elena patungo sa salas at handa siya. Tiniyak niya sa sarili na hindi siya magugulat. Palingaling niya siya. Maingat ang kilos. Alerto. Tiyak na nagtatago ito sa likod ng sopa. Maraming beses na siyang nagulat ni Marius. Hindi na niya mabilang. Minsan ay bigla na lang itong nagsalita sa likuran niya habang siya ay nagluluto at sa gulat na inabitiwan niya ang babasaging takip ng kaserola. Nawarak iyon ang bumagsak sa simento. Minsan naman ay ang pitsil ng pineapple juice na ginawa niya. Ilalagay sana niya iyon sa rep pero aywan naman kung bakit bigla uling sumulpot mula sa kanyang likuran si Marius at sinundot pa siya sa tagiliran. Napasigaw siya ng ay! Naiitsa niya ang pitsil. Bumagsak at nabasag at sumabog pa sa loob ng ref ang natapong juice. Sa inis niya si Marius ang pinaglinis niya niyan. Kahit kailan ay para pa rin talagang bata si Marius. Masyadong galaw-gaw. Aywan niya kung iyon ay bahagi ng pagiging mahilig nito sa art o sining, ang pag-awit. Sinasabing playful daw ang mga taong mahilig sa musika. Bagamat siguro hindi naman lahat. Sa kaso nila ni Marius, aminado siyang ganun nga. Maging siya ay playful din. Gaya ni Marius ay naniniwala si Elena na ang buhay niya ay nasa musika. Hindi siya umaasa na balang araw ay sisikat siya. Ngunit desidido pa rin siyang ito ang daigdig na kanyang susundan. Hindi bali nang hindi siya kumita ng malaki. Hindi bali nang wala siyang fix na kita. Basta ang mahalagay maligaya siya sa buhay niya. Sa isang music lunch niya nakilala si Marius. Kumakanta sila pareho roon. Si Marius ay kasama ng isang magaling na banda. Kung minsan ay ito ay soloista ng grupo. Ang kayang hawakan ng binata, ang anumang instrumento ng mga kasama. Organ, bass guitar, lead guitar, drum, bukod pa ang katotohanan ang marami sa kinakantang folk song ng grupo nito'y sariling komposisyon ng binata. At siya, si Elena, ay isa namang balladeer. At marami ang nagsasabing mas magaling pa raw siya kay Between Aguilos. Kaya rin niyang gayahin si Timmy Euro at marami pang mga kanta na ikabilang sa kanyang repertoire. Pero pareho silang minalas ni Marius. Isang gabi bigla na lang tinupok ng apoy ang Cut Close Music Lunch at pareho silang nawala ng outlet para mailabas ang kanilang talent. Hindi bale, sabi ng manager ng Cut Close, in a few months' time ay sisiguruhin itong muling matatayo ang gusaling na tupok ng apoy. Muli raw ay magbibigay kasiyahan sa publiko ang establishmentong suki ng maraming parokyano. Maghintay-hintay lang daw ang mga taong konektado sa entertainment house. Kay Elena, iyon ay isang malaking problema. Nawalan siya ng tiyakang kita. Iyon ang kanyang bread and butter, wika nga. Iba naman sa panig ni Marius. Ang pagkanta, bagamat iyon ang talagang hiling nito, ay ginagawa nito ng patago. Lihim sa uncle nito na siya nagpapaaral dito. Ang gusto ng uncle nito ay maging isang titulado ang binata. May taglay na degree na magiging sandata raw nito sa paghawak ng kabuhayang pansamantalay nasa pangangasiwa ng tiyuhin.
Uli lang lubos si Marius. Ang negosyanteng mga magulang ay sabay na namatay sa isang car accident. 13 anyos lang noon si Marius mula noy ang kanyang Uncle Tim na ang namahala sa kanilang kabuhayan. Ang kanyang Uncle Tim na ang parang ama niya. Istrikto raw ito. Sa pagkukwento ni Marius, ayaw na ayaw nitong babarkada ang binata. At upang maiiwas sa barkada, kumuha ng isang two-door apartment ang kanyang uncle at doon siya pinatira. Double purpose daw yun. Makakaiwas na siya sa barkada and at the same time ay matututo rin daw siyang mamuhay. Sa apartment na iyon, pinatira ni Marius si Elena nang masunog ang Catcalls Music Lounge. Kung lilipat ako sa'yo, wala rin ako mai-share sa renta, sabi ng dalaga. Kita mo na ngang nasunog ang kinakantahan natin. Sino bang nagsabing mag-share ka sa renta? Ha? Inaalok kita ng tulong. Titira ka ron ng libre. Totoo? Kailan na ba kita biniro? Ay naku Marius, hindi ko na mabilang. I'm serious this time. Ano ang magiging arrangement? Bakit gusto mo ba na merong arrangement? Tinampal niya ito sa braso. Pambihira ka naman, hindi ka makausap ng matino. May sinasabi ka pa kasing arrangement eh. Anito, pinatitira ka na nga ng libre, marami ka pang ek-ek. At para naman may konsuelo sa kanya si Marius, ipinagluluto niya ito. Dati sa labas madalas kumain si Marius. At dati rin ay nagpapalabada ito ng mga damit. Mula nang tumira siya sa apartment nito, ay hindi na. Pinabili na lamang niya ito ng washing machine at siya na ang naglalaba. Alam ng mga kanilang kapitbahay na di sila mag-asawa. Ni hindi nga sila magnobyo. She's fond of Marius at alam niyang ganon din ito sa kanya. But more than that, wala na. Mas matanda siya ng 6 na taon kay Marius kung kaya't meron siyang pagtuturing na ito'y nakababata niyang kapatid. Hindi siya naaasiwa kay Marius kahit naka-shorts lang siya habang nasa bahay o kaya'y braless. Nakakalabas din siya ng banyo nang nakatapi lang ng tuwalya kahit naroon ang binata. Wala siyang kamali-mali siya rito. Gaya ng hapong iyon, siya ay naka-short shirt lamang at sleeveless blouse, litaw ang pusod habang nagluluto. Iyon ang ayos niya hanggang makahain siya at makaramdam sa pagbukas ng pinto. Maingat siyang nagpunta sa salas dahil iniisip niyang pinagtataguan na naman siya ni Marius para gulatin. Marius! Sa direksyon ng pinto siya nakatingin kaya hindi agad niya nakita ang matangkad na lalaking nakatayo sa base ng hagdan. Masama ang tingin nito sa dalaga. Tumingkim ito at napasinghap si Elena nang makita ang lalaki. Bumuka ang bibig niya para sumagap ng hangin. Animoy ilang minuto siyang namalagi sa ilalim ng tubig. Hindi niya kilala ang nabungarang lalaki. Sino ka? Nauutal pang tanong niya. Nasa magkabilang bakpaket ng maong napans ang 2 kamay ng lalaki nang bumaba ito mula sa base ng hagdan. Nanunuri ang tingin hindi inaalis sa mukha ni Elena. You must be Elena, right? Tanong nito na animoy may autoridad. Yes, but who are you? Bagyang tumikwas ang kanang sulok ng bibig nito, parang nang iinsulto. Paano kang nakapasok dito? Tanong uli ng dalaga. Nasa akin ang isang duplicate kit ng susi ng apartment na to. Tugo ng lalaki. Nagtig-isa kami ng pamangkin ko. Muli napasinghapwari ang dalaga. Dumako sa bibig niya ang isang palad habang nakatitig sa lalaki. Parang ibig niyang manliit sa realisasyong nabuo sa isip. Ikaw ang uncle ni Marius? Ako nga. Oh my, bulong ng kanyang isip. Ang buong akala niya ay matanda na ang uncle na tinutukoy ni Marius. Base sa mga kwento ni Marius noon sa kanya, ipinicture niya na ang uncle nito bilang isang lalaking nasa mid-40s or early 50s. Malaki ang tiyan, nakakalmo na, may ngiping naninilaw sa nikotina. Mali, ang lalaking nakatayo ngayon sa harapan ng Elena ay nasa early 30s lang. Linang pangangatawan, maganda ang buhok na nangingintab sa kaitiman at may pantay-pantay ng puting ngipin. Naupo si Tim sa armrest ng pang-isahang sopa. Inihalokip-kip ang mga kamay habang nakaka-insulto ang tingin sa dalaga. Kahit ba pa kunwari ay hindi mo ako aalokin ng anumang inumin? Tanong nito. Kahit pa kunwari lang sa taong angkal lang magiging mister mo, anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam kong nobyo mo ang pamangkin ko and that you'll get married soon. Ha? Iyon ang sabi sa akin ni Marius nang usisahin ko siya tungkol sa babaeng kasama niya dito sa apartment. Pahayag nito. May isang kababayan namin ang nakapagsabi sa akin na may kinakasama ang pamangkin ko. Hindi kami. At nang komprontahin ko ang pamangkin ko,
Inamin niya sa akin ang totoo. Patuloy nito. Pinutol ang gustong sabihin ng dalaga. But my nephew is too young. She's still young. Don't you see that? Hindi katakatang madali mo siyang nabitag. Nabitag? May masakit na konnotasyon iyon sa pandinig ng dalaga. Pinalalabas ni Tim na napagsamantala siya. Ang akala yata ng lalaking ito'y gold digger siya na isa loob ng dalaga. Alam niyang multi-million pesos ang worth ng ari-ari ang naiwan ng mga magulang ng binata. Magdahan-dahan ka sa pagsasalita, sabi niya kay Tim. Napawi ang umahang galit ng pagkaasiwang kanina'y nararamdaman niya para rito. Kung makapagsalita kay, parang nabasa mo ang damdamin ko. Hindi ko binitag ang pamangkin mo. Siya ang kusang lumapit sa akin. Dagdag niya na may halong kasinungalingan. Sa isang iglap, ay naipasya niyang panindigan ng maling akala nito na may relasyon sila ni Myers. Ewan niya kung bakit. Kusa siyang lumapit sa iyo matapos mo siyang akitin. Ulos nito at ang isang bata gaya ng pamangkin ko'y madaling ang mahuhulog sa isang gaya. Tingnan mo ang ayos mo. Isang mabilis na pasada ng tingin ang pinaraan ni Elena sa sarili. Noon lang niya nare-realize na wala pala siyang bra at nakabakat sa tela ng kanyang suot na blouse ang magkabila niyang nip. Sa harap ng kanyang shirt ay nakabakat din ang trianggulong umbok. Nag-blush siya pero ayaw niyang ipalata. Sabay silang napalingon sa may pinto nang makarinig sila ng ugong ng motorsiklong huminto sa tapat ng apartment. Pagkarayang tunog ng gate na bakal. Maya-may pumasok ang walang kakutob-kutob na si Mars. Sumisipol pa. Bahagya itong natigilan ng makita ang tiyuhin. Narito ka pala, Uncle, ang sabi. Tumangulang si Tim. Seryoso pa rin ang anyo. Parang hindi ito natutuwa na dumating na ang pamangkin. Sandali lang, sabi uli ni Mars. Magbibihis lang ako. Pagkaway diretso na ito sa hagdan, pumanhit. Walang imik na sumunod si Elena hanggang sa silid ng binata. Hindi na ituloy ni Mars ang pag-aalis ng pantalon. Oh, mag-usap nga tayo. Seryosong sabi ng dalaga. Umupo na siya sa gilid ng kama ito. Mag-usap tungkol saan? Ngunit noong taon naman ni Marius, may sinabi sa akin ng uncle mo. Ang sabi mo raw sa kanya ay magnobyo tayo. Medyo mahina ang boses niya dahil ayaw niyang marinig ni Tim ang sinasabi niya sa pamangkin ito. At ito namang hudyong uncle mo, ang pagkakakilala sa akin, gold digger. Ipaliwanag mo ito sa akin, Mars. Napangiti si Mars, pero napailing din. Marahan itong hinila ang monoblock chair sa harap ng study table nito, sa tabi ng dingding. Naupo ito roon ng pasalampa. Nasa una ng sandalan at nakapatong doon ng dalawang braso. Matamis ang ngiti nitong nakatitig sa dalaga. Wala yun, anito. Wala lang akong maidahilan kay Uncle kung bakit kasama kita dito sa apartment. Hindi ko naman masabing singer ka dahil magtatanong yun kung saan tayo nagkakilala. Alam mo namang sabihin kung nagkakilala tayo sa Catcross, baka maghinala yun. How about this thing about marriage? Ang sabi mo raw, I will be getting married soon. Tumawa ito ng mahina. Alam mo ang uncle ko min, parang ipinanganak kahapon. Anitong naiiling. Ayaw nun sa maglibin. Kaya nang akalain niya naglilibin tayo, ang sabi ko'y wala namang masama dahil nagbabalak na rin tayong pakasal. Tumangutango ang dalaga. Nag-iisip. May naisip ako. Sabi niya, ano yun? Kung ikaw naman nagsimula nito, bali itutuloy ko na lang ang pagkukunwari na magnobyo nga tayo at tutulungan mo ako. Ibibisto kita pag di mo ko tinulungan. Salbahe ang angkal mo yan. Ang tingin sa akin ay mukhang kwarta. Tumayo na si Mark.